And we remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea. Nakakagulo at mapanganib ang mga kilos ng China sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Australian Foreign Minister Penny Wong sa kanyang pagbisita sa bansa ngayong araw. Partikular na tinukoy ng opisyal ang mga aksyon ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. Pinakahuli ang nangyari sa Ayungin Shoal kahapon kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan dahil sa pag-atake ng Chinese Coast Guard personnel. Some of which the Philippines Coast Guard knows too well, including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning. Binigyang din ni Wong na ang Australia ay nananatiling matatag sa pagsuporta sa mga batas at pamantayang pandaigdig, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Wong sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, suportado ng Australia ang Pilipinas sa interes nito sa kanyang karagatan. Ipinagpasalamat naman ng PCG ang commitment na ito ng Australia. Kinilala rin niya ang iba pang mabibigat na suliraning kinakaharap ng bansa sa karagatan gaya ng iligal na pangingisda, polusyon at pagkasira ng kalikasan. Inanunsyo nito ang karagdagang 10 million Australian dollars o mahigit 413 million pesos para sa makabagong drone technology at pagsasanay ng mga operator. And a key message that I want to give to you today, and I hope to leave with you, is that we will continue to support you as we work to address these challenges together. And today I'm delighted to announce that Australia will provide an additional 10 million Australian dollars, 413 million pesos of cutting-edge drone technology and operator training. The unmanned aerial systems, remotely operated underwater vehicle, the ground control systems and related capabilities provided through Australian support are not ceremonial assets. They are operational tools that extend our awareness across maritime spaces that our vessels alone cannot continuously cover. Dodoblihin ng Australia ang pondo para sa programang Civil Maritime Advancement through Partnerships and Support sa loob ng 4 na taon upang matulungan ng Pilipinas na mapalakas ang maritime resilience nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.